Kasing init ng araw ang pagmamahal mo sa lalawigan. Ramdam sa ngiti sa pagnanais na bawat isa'y madinig at masilayan. May puso kang marunong makinig sa hikbi at pagod ng bayang iniibig. At sa tindi ng init at pagsubok, may lilom na handang umalalay. At ang iyong pagsilong ay hindi pagtalikod, kundi paghahanda sa muling pagbangon. Sa lilim tumitibay, sa pagsilong, sumisilang ang tunay na pagsulong. Sa isang ganadong paglilingkod, susungin ang lahat para sa serbisyong tapat. Sa bawat baryo at gilid ng daan, puso ang dalang sagot sa hirap ng bayan. Sa init ng araw at hampas ng ulan, hindi urong, hindi magpapahinga. Kapag ang lingkod ay may paninindigan, ang bawat hakbang para sa masa. Akyat bundok, tawid ilog, para sa bawat pangako. Lakad lupa, kapit bisig, hanggang maramdaman ang pag-asa. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Kay Gobernador Gadiano, taas ng bayan. Akyatin ang kabundukan, lalakarin ang kalupaan. Kay Gobernador Gadiano, tapat na paglilingkod sa dulo ng pagod at hirap, may inyo na pong tugon. Maraming salamat po, Governor Edward Gonzales. Kami po ay sobrang nagpapasalamat po sa Provincial Governor's Office through the initiative of our Governor, Eduardo Gadiano. Dahil napakalaking tulong po nitong project po namin from SGLGP Fund, ang drainage canal po. Katulungan po ito sa mga residente ng Poblasyon 2 dahil ito po ay magiging ligtas po sila sa panahon ng ulan o kalamidad, lalo't ang pagbaha po, talagang bumabaha po dito sa lugar na ito. Mahalaga na yung community yung nagdidesisyon kung saan nyo ilalagay yung pondo, anong proyekto yung dapat gawin. Kasi poverty reduction din po siya. Pagka yung pangunahing problema ng barangay, doon nyo nilagay yung pondo at nagawa, nabawasan po natin yung kahirapan ng lugar. Yun po yung purpose. Yung sa SDLG naman po ay, alam po ninyo kanyan yung silyo po ng matino, mahusay at maasahang pamamahala. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong araw po na ito ay nagkaroon ng turnover ceremony ang ating project na Release Canal. Nagkakahalaga po ng 1 million. Ito po ay galing para sa SGLG award po ng ating Barangay Poblasyon 2. Kaya sa ating bumbutihing Gobernador Eduardo Gadiano, maraming salamat po sa inyo at pagpalain na po sana kayo ng ating may kapal. Alam mga kaibigan, dapat nandito nga sa Bahay Kanlungan, dito po sa Batangas City. Atin pong bibistahin at titingnan itong ating Bahay Kanlungan. Saan kayo? Taga Mindoro po, taga San Jose Occidental Mindoro. Ano pong sakit ng inyong pasyente? Kawasaki disease po. Saan kayo nagluluto ng pagkain? Andyan po, meron po kami mga dalang
rice cooker po, sir. Tingnan natin ha. No, dito ngayon nagluluto ang ating mga kabayan mula sa Occidental Mindoro. Nako! Wow, sarap po ng karne. Salamat po kay Gob, mayroon kaming natuloy ang bahay dito. Maraming salamat po, Gob, at talagang isang malaking kabawasan din po sa aming mga problema ang pabahat niya ito. Maraming salamat po. Maraming salamat po. Malugod na tinanggap ni Governor Eduardo Bigadiano ang pagbisita sa kanyang tanggapan ni NFA Regional Manager Beverly M. Navarro kasama ang ilang opisyal ng NFA Branch Office. Ang ganitong pagkakataon ayon sa gobernador ay sumasalamin sa matibay na ugnayan at patuloy na pagtutulungan ng National Food Authority at ng pamahalang panlalawigan para sa kapakanan ng ating mga magsasaka at mamamayan. Ito ang magsisilbing daan sa gitpang pagpapalakas sa mga programa kaugnay sa seguridad sa pagkain at pag-unlad ng ating lalawigan. Kasama rin sa naging panauhin sina Occidental Mindoro Branch Manager Harold Cuartero, Assistant Branch Manager Kathleen Gonzalez, Regional Economist Maria Paz de Chavez at Operations Head Francis Esteban. Ano ba yung vision mo, Gob, sa ating lalawigan? Isang simpleng salita. Isang lalawigan na maunlad, mapayapa, na nananampalataya sa dakilang lumikha, makatao, makabayan, na may katarungang panlipunan, nangangalaga at nagpapahalaga ng ating kalikasan. Sa bawat kanto, may galaw na ramdam. Bawat hagbang niya, may serbisyong handang ihandog sa bayan. Simple lang ang lakad, pero todo ang gawa. Tsinelas ni Gob, simbolo ng tunay na pagsaserbisyo sa masa. Kaliwa, kanan, sabay-sabay tayo. Pag may leader na tapat, todo suporta ang tao. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Eduardo Gadiano, Tsinelas ni Gob, astig na liderato. Look, stop, step, 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 agad ka. Step, 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 palakpak, ikot-ikot muna. Talon sa saya, buong probinsya, sabay-sabay gumalaw na. Uy, 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 ganado, ganado. Sa bundok at dagat, tuloy ang saya. May proyekto, may tulong, may pag-asa sa bawat isa. Ganadong araw, patuloy na ipinapatupad ng pamahalang panlalawigan ng Occidental Mindoro ang Open Door Policy. Sa pangunguna ni Governor Ed Gadiano, layunin ng programang ito na mas mapalapit pa ang publiko serbisyo at agarang matugunan ang pangangailangan ng bawat Mindoreño. Tuwing Lunes at Martes nasa map sa area si Governor Gadiano. Miyerkules naman ay nasa Sablayan. At tuwing Huwebes naman sa San Jose para sa mga taga-Samarica area. Sa ilalim ng patakarang ito, personal na nakikipag-usap ang gobernador sa mga mamamayan upang makinig, magbigay ng tulong at maghanap ng agarang solusyon sa kanilang mga suliranin. Kaya naman hinihikayat ang lahat na makipag-ugnayan sa itinakdang araw at oras upang direktang makausap si Governor Ed Gadiano. Mula rito sa Provincial Capital of Occidental Mindoro, ako si Joy Evangelista para sa Ganado News Report. Walang maiiwan sa iisang mithiin. Ang bawat pangarap sabay-sabay na aabutin. Halina't sumama sa paglalakbay ng Tsinelas ni Gob. Sama-sama sa iisang layunin. Serbisyong ganado na ismahin parating sa inyo. Ang Tsinelas ni Gob, Tsinelas ni Gob. Bukas palad na pagtulong sa inyo'y ihahatid.
Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa inyo ang programang magsisilbing daluyan ng mga impormasyon na dapat ninyong malaman. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Programang maglalapit sa pamahalaan at mamamayan. Ganadong Lalawigan! Magbibigay ng napapanahon at mahalagang mga balita. Paglilinaw sa mga kasalukuyang usapin. Ganadong Lalawigan! Update sa mga programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan at pagsagot sa inyong mga katanungan mula Lunes hanggang Biyernes alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng masarap na pananghalian. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Hatid sa inyo ni Governor Eduardo B. Gadiano. Ganado na! Mas gaganahan pa! Makakasama ninyo ang mga pinagkakatiwalaang lingkod bayan, Helen Pilaro de Guzman at Ferdy Daga. Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Ganadong Lalawigan! Taon na ang nakalipas mula nang magsimula. Isang taon na tayo naglilingkod. Happy anniversary, ganadong lalawigan. Isang taon na tayo naglilingkod. Kasama tuwing katanghayan ng ating programang ganadong lalawigan. Kaisa ang ating ganadong gobernador Eduardo Gadiano at mga puno ng mga departamento sa paghahatid ng mga tama at totoong impormasyon. Happy anniversary, ganadong lalawigan. Happy anniversary, Ganado na, mas gaganahan pa. lalawigan. Happy anniversary po sa inyong programa. 1 year na po kayo. And sana po sa succeeding years ay tulong-tulong pa rin po tayo. Inaasahan po namin ang inyong suporta. Sa happy anniversary po sa inyong programa. Tayo na't magsama-sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay sa bawat araw at buhay. Ganadong lalawigan, ganadong lalawigan, ganadong lalawigan. Magandang tanghali. Araw ngayon ng Miyerkules, ikaliba na sa buwan ng Agosto. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro, sumasa niyong kalipunan ng mga balita. Ganadong Lalawigang Balita. Magandang tanghali po. Narito ang ating mga balita. Opisyal ng kinoronahan at isinabitan ng SASH si Golda Nicole Samson Manzano ng Bayan ng San Jose Occidental Mindoro. Ito ay bilang Miss Universe Philippines Occidental Mindoro 2027. Ang kanyang pagkakahirang ay kasunod ng contract signing sa pagitan ng Miss Universe Philippines Organization na kinatawan ni Arnold Mercado at ng Occidental Mindoro Local Director na si RJ Borbon. Bilang bagong kinatawan ng lalawigan, dadalhin ni Golda ang kagandahan, kultura at natatanging diwa ng Occidental Mindoro sa entablado ng Miss Universe Philippines 2027. Habang ipinagmamalaki naman ang galing at husay ng mga Mindoreño
sa buong bansa. Mula sa pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro sa pangunguna ni Governor Eduardo Gadiano, taos-puso ang pagbati at buong suporta kay Golda Nicole Samson Manzano. Ganado lalawigang balita. Samantala sa nating mga balita, muli naman nagsagawa ng buwanang monitoring at inventaryo para sa buwan ng Hulyo taong 2026 ang Office of the Provincial Veterinarian sa pagpaugnayan sa General Service Office o GSO at ang Provincial Accountant's Office ng mga kambing sa breeding station Barangay Murta, San Jose, Occidental, Mindoro. Layo rin ang gawang ito na matiyak ang maayos sa tamang pagtatala ng bilang ng mga kambing at mapanatiling napapanahon ang mga opisyal na record ng breeding station. Sa nagawang monitoring at inventaryo na italang kabuuan 35 ulo ng kambing. Ang regular na monitoring at inventaryo ay mahalagang bahagi ng mahusay at sistematikong pamamahala ng breeding station upang matiyak ang maayos na dokumentasyon at epektibong pagpatupad ng mga programa sa paghahayupan. Sa atas ni Governor Ed Gadiano at sa suporta na rin ni Vice Governor Aniseta Diana Pigotayag at mga miyembro ng Sangguniang Panlalawigan, at ito sa panguna na rin at pangasiwa ni Pipet Dr. Leonie M. Coden. Ganado lalawigang balita. Nagpapatuloy tayo sa iba pang mga balita. Bilang tugon sa atas ni Governor Eduardo Gadiano, pinaunlakan ng Governor's Office ang paanyaya ng tribong Bangon para gabayan ang kanilang komunidad sa pagbuo ng samahan at sa proseso ng pagpaparehistro bilang isang lehitimong Indigenous Peoples Organization or IPO sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Isinagawa ang aktibidad kamakailan sa Sitio Batusingit, Barang Manuot, Bayan ng Rizal, bilang bahagi ng patuloy na suporta ng pamahalang panlalawigan sa pagpapalakas ng mga organisasyon at partisipasyon ng mga katutubong pamayanan. Kasabay nito ay pinamahagi rin ang isang gilingan ng palay sa katutubong pamayanan ng Agkasdi na nagmula sa tanggapan ng gobernador para makatulong sa kanilang kabuhayan at mapagaan ang kanilang pagpoproseso ng kanilang inaning palay. At bilang pasasalamat, nagsagawa ng tradisyonal na ritual ng pagbabasbas at pasasalamat ang mga gurangon ng tribong Buhid at Bangon bilang pagkilala sa natanggap na tulong at patuloy na suporta ng pamahalaang panlalawigan ng Occidental Mindoro. Ganado lalawigang balita. Samantala, matagumpay namang natapos kahapon ang ika-53 regular na sesyon ng ika-15 Sangguniang Panlalawigan ng Occidental Mindoro sa panguna ni Vice Governor Diana Pigotayag bilang tagapangulo. Personal na nagtipon ang lahat ng mga bukal sa bulwagan ng Sangguniang Panlalawigan upang buong pusong gampanan ang kanilang tungkulin para sa ating mga kababayan. Kaisang Sangguniang Panlalawigan sa pagdiriwang ng buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto na patuloy ang ating mabilis at seryosong pagkatrabaho bilang agad na mabigyan ng konkretong solusyon ang mga nangangailangan at usapin sa ating lalawigan. Ang bawat ordinansa at resolusyong pinagkaisahan at pinagtibay ay patuloy ng walang sawang dedikasyon na maghatid ng mabilis, tapat at epektibong pampublikong serbisyo. Sa pamagitan ng sariling wika, mabilis na aksyon at pagkakaisa, patuloy na bibilisan ang paglikha ng mas masagana, matatag at progresibong Occidental Mindoro. Ganado lalawigang balita. Samantala, nagsagawa naman kahapon ng outreach program at anti-bullying campaign ang Occidental Mindoro Police Provincial Office sa pamamagitan ng Police Community Affairs and Development Unit, katuwang ang Yahweh Global Mission
or Organization Incorporated sa Yaw-Yawi 2 Elementary School sa Sitio Yaw-Yawi, Barangay Murta, Bayan ng San Jose. Pinangunahan ni PEMS Mary Michelle Encina ng PCADU ang paglahok ng OMPPO sa programang inorganisa ng YGM sa pamumuno ni Vice Chairman Vladimir Gutierrez. Sa kanilang talakayan, ipinaliwanag ni Ma'am Joanne Dalisay ang iba't ibang anyo ng pambubuli, ang epekto nito sa mga mag-aaral at ang kahalagahan ng paggalang, malasakit, disiplina at responsableng pag-uugali sa loob ng paaralan. Binigyan din niya na mahalaga ang pagtutulungan ng mga mag-aaral, guro, magulang at komunidad para mapanatiling ligtas at maayos ang kapaligiran sa pag-aaral. Hinikayat din ang mga mag-aaral na agad ipagbigay alam sa kanilang mga guro, magulang o mga opisyal na paaralan ang anumang kaso ng pambubuli para ito ay agarang mabigyan ng kaukulang aksyon. May kabuang bilang na 100 mag-aaral sa elementarya ang nakinabang sa naturang programa at bahagi ito ng patuloy na pakikipag-ugnayan ng OMPPO at Yahweh Global Mission sa komunidad para isulong ang kapakanan ng mga bata at palakasin ang kamalayan laban sa pambubuli sa mga paaralan. Ganadong lalawigang balita. At sa atin pong panghuling balita, matagumpay namang idinadaos at pinagdiriwang ang unang anibersaryo ng ating palatuntunang Ganadong Lalawigan na patuloy nagsisilbing daluyan ng impormasyon at mga balitang may kinalaman sa mga programa at serbisyo ng pamahalang lalawigan ng Occidental Mindoro. Pinangunahan ni na Ferdy Danta, ako yun, at Helen Pilar de Guzman, Ako yon. ang naturang pagdiriwang Kasama si Ernest Romualdo sa technical. Yes. Kung saan atin pong binalikan o binabalikan ang ating naging paglalakbay sa loob ng 1 taon. Malaki po ang naging ambag ng programang ito sa pagpalaganap ng proyekto at programa nilulusad ng pamahalang panlalawigan, ganyan sa pagbibigay ng agarang impormasyon sa mga mamamayan. Nagsisilber nitong taus-pusong o nagpahid nito ng taus-pusong pasalamat kay Governor Eduardo Bigadiano sa patuloy na pagtitiwala at suporta sa Ganadong Lalawigan. Anila sa tulong ng gobernador ay napagpapatuloy ng himpilan o ng palatuntunan ito. Ang layo nitong makapaghatid ng tama, mabilis at ng pagkakatiwalang impormasyon sa bawat Mindoreño. Sa paglipas ng 1 taon, naging katuwang ang ating palatuntunan sa pagbabalita ng iba't ibang programa, aktibidad at serbisyong nilalapit ng pamahalaan sa mga komunidad sa buong lalawigan. Daan din ito upang mas mapalapit ang pamahalaan sa publiko sa pamagitan ng tuloy-tuloy na pagbabagi ng mahalagang impormasyon. At kaugnay po ng ating pagdiriwang na ating unang taon anibersaryo, dapat patuloy pa rin namimigay ng ating AM/FM radio sa kagandalo po ng ating ganadong gobernador Ed Gadiano at ganoon din ng paload ni Ate Helen de Guzman. Maraming salamat sa mga sponsors natin sa ating mga pagkain. At abangan po ang ating pa-contest, pamigay ng radyo at ating load hanggang araw ng Biyernes. Pero bukas, ang announcement ng mga winners at mga darating sa araw ng Biyernes. Abangan nyo kasi baka kayo yung magpunta baka kayong tatawagin para magpunta sa Friday para kunin yung regalo. Kasi kapag hindi kayo nakapunta, hindi nyo makukuha yung regalo kasi wala kayo. Akala ko ano na, forfeited na. Hindi naman. Oo. Mga kaibigan, sumunod niyo po ang ating mga balita. Ngayon pong Miyerkules ang tanghali, ako po yung nakasama, Ferdy Data. At ako po naman si Helen Pilaro de Guzman. At syempre, magbabalik po ang ating programang Ganadong Lalawigan.
sa lalawigan ng Occidental Mindoro. Nakikita ang sipag, tiyaga at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Sa bawat daan na ating dinaraanan, sa bawat paaralang nagbibigay kaalaman, sa bawat serbisyong hatid ng pamahalaan. May isang mahalagang pundasyon na sumusuporta sa lahat ng ito, ang buwis. Ang Provincial Treasurer Office ng Occidental Mindoro ang nangunguna sa pangangalap, pag-iingat at wastong paggamit ng pondo ng lalawigan. Tinitiyak namin na ang bawat pisong inyong ibinabayad ay nagiging ganap na serbisyo para sa mamamayan. Ang buwis ang pangunahing pinagkukunan ng pondo ng lokal na pamahalaan. Dito nagmumula ang pondo para sa serbisyong pangkalusugan, edukasyon, kalsada at infrastruktura, serbisyong panlipunan. Ang pagbabayad ng buwis ay hindi lamang obligasyon. Ito ay para sa kaunlaran ng buong lalawigan. Buwis sa lupa, bahay at gusali. Buwis mula sa pagkuha ng likas na yaman tulad ng buhangin at graba. Para sa mga negosyong may kinalaman sa printing at publishing. Para sa mga negosyong may prangkisa gaya ng utilities. Para sa mga lisensyadong profesional. Para sa mga entertainment activities. Para sa mga sasakyang ginagamit sa negosyo, kasama ang permits, clearances at iba pang bayarin. Ang buwis ay hindi lang nananatili sa isang tanggapan. Ito ay ibinabahagi para sa kapakinabangan ng lahat. Real Property Tax Distribution. Ang nakolektang buwis ay mahahati 35% para sa probinsya, 40% sa municipality, at 25% naman sa barangay. Sand and Gravel Tax Distribution, 30% province, 30% municipality, 40% barangay. Amusement Tax, 50% province, 50% municipality. Ibig sabihin, ang buwis na inyong ibinabayad ay direktang napupunta sa inyong komunidad. Mula barangay hanggang lalawigan. Ginagamit ito sa pagpapatayo ng kalsada, suporta sa edukasyon, serbisyong pangkalusugan, disaster preparedness at social services. Ang bawat buwis na inyong binabayaran ay isang hakbang patungo sa maunlad na Occidental Mindoro. Sa tamang pagbabayad ng buwis, tayo ay nagiging katuwang ng pamahalaan sa pagbabago. Magbayad ng tama, magbayad sa oras, dahil ang buwis mo para sa progresibong Occidental Mindoro. Happy anniversary, ganadong lalawigan. Ako po si Mrs. Rosalina Arla Moca, Provincial Government Department Head ng PSWDO. Buong puso po kaming bumabati at sumasaludo sa ating mahusay na tagapagpadaloy, Papa Pers and Miss Helen Pilaro, sa pagdiriwang ng inyong first anniversary. Maraming salamat po sa pagiging katuwang ng PSWDO sa paghatid ng balitang may saysay, impormasyong may gabay at serbisyong tunay para sa bawat Mindoreño. Muli po, happy first anniversary, mabuhay ang programang Ganadong Lalawigan. Happy anniversary, ganadong lalawigan. Halina't sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Telenganadong lalawigan,
Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Sama sa lalawigang pinagpala. May pagkakaisa't damayan, ganado sa kaunlaran. Mga ngiti walang kapantay sa bawat araw at buhay. Magandang tanghali. Araw po ngayon ng Miyerkules, Helen. Ikatlong araw ng ating week-long celebration ng first year anniversary ng Ganadong Lalawigan. Pero ngayon ay asinggo na ngayon, ha? Oo, syempre. Sinabi ko bang, ano ba sinabi ko? Ikatlo. Ikatlong na araw. Ikatlong Ikatlong araw sa araw linggong ito. Na asinggo ngayon ng Agosto. Ang bilis, ano? Oh, bilis. Ang bilis sa panahon. Yun yung pag 1 year ng Ganadong Lalawigan program, parang hindi ko pa mapaniwala. Ang 1 taon na pala. Kaya nga, And sabi ni retired police captain, kaibigan ko ito, Helen. Retired police captain. Police captain Gary Gatchalian. Sir Gary. Naging hepe to sa Mamburo, I think, Tsaka dito yata sa San Jose. Sabi niya, happy anniversary. Baka may natira pang giveaway. Sabi niya, sorry po, kasi hanggang ngayon wala pa naman tayong extra. Pero may nagko-commit, kaya lang alam nyo naman kami, yung mga pledges na ganyan, hindi namin maipangako ng 100% agad sa inyo. Correct. Kapag yan po ay talaga nandito Pag hawak na. itong katulad ng ganitong hawak natin na ipinadala ni na Ma'am Mary Lucologan, no, nila PA Moriel Regending, syempre mas naniwala na tayo. Nasabi nga nila, sige, sagot ni Governor Ed ang inyong mga ipamimigay na radio. Yan. Alam mo, may nag-pledge din sa akin, Helen, kung gusto raw natin na yung kanyang product sa tindahan niya ay i-promote natin na pang-giveaway natin, ay okay naman yon. Halimbawa, mayroong may habol pa. May habol pa hanggang Friday. Hanggang Friday pa naman tayo. Kaya kahit sa susunod na linggo, pwede pa naman yan. Ipopromote po natin tindahan niyo. Ang kapalit po naman nun ay yung ating pang-giveaway sa ating mga listeners. Ito'y bilang balik pasasalamat natin sa ating mga listeners. At syempre, bilang bilang bahagi po ng ating isang linggo lang namang celebration to. Promise, sa susunod, tingnan natin kung pwedeng mag-month-long celebration. Pero parang, alam mo, ang nakakagawa lang lagi ng ganyang mga month-long celebration ay walang iba kundi yung ating kaibigan si Kuya Willie Enriquez. No, pagka nag-celebrate ng birthday ngayon, buwan ng Agosto, talagang month-long celebration. Pero ngayon kasi medyo busy siya, kaya medyo talagang pasulpot-sulpot. Pero siya talaga yung isa sa mga taong nakilala kong month-long celebration. Pero ano sabi mo kahapon? Next year. Ang Ganadong Lalawigan ay gagawin mo na. Ba't kanya ka tumawa, Ferdy? Parang sabi mo diba talaga, diba, month-long celebration tayo dapat. Tapos binawi mo lang. Napag-isip-isip ko rin. Ay, sabi ni Police Captain Gary Gatchalian. Magpapalunch siya? Siya pala yung naging hepe. Kasi bakit ko Mamburaw, Naging hepe siya sa Lubang, Magsaysay, at sa Romblon. Sa Santa Fe Romblon. Ikaw ba nasa Romblon ngayon? Sabi niya Santa Fe Romblon, ako Papa Purge naghepe. Okay. Sige. Right, samantala binabati natin muna yung ating mga chatters. Tama ba yung word na chatters natin? Ayan. Ito yung mga listeners natin sa Care FM. Si Maria Carmela Mendoza. Good morning po, Ma'am Helen and Sir Ferds. God bless po. Ganado na Lawigan. At ang ganda ng pangalan niya, Carmela. Parang yung favorite kong caramel. Alam mo, parang Carmela. Yung ganyan mga pangalan, ang sarap pag-banggitin. Parang para siyang pagkain. Parang mabait na tao, Carmela. Carmela. Ganon din si Rodrigo. Ayusin mo yan. Isa lang ang kilala kong Rodrigo. Hindi ko kasi mapalakihan ito Rodrigo. Ay, anong pangalan? Apelyido? Verde? Ikaw ano ba yan? Galing sa Care FM. Pinarward lang sa akin, hindi ko mapalaki. Oo. So,
Siya si Rodrigo Barde Bore. Yun. Mas malinaw pa pala mata ko sa'yo, no? Hindi, napapalaki mo. Okay. Hindi, Imbes na lumaki, lumiliit. Ayan, Ay, nababasa ko rin yan, Helen. Ay, pero happy listening sa kay Rodrigo Barde Bore. Anniversary follower. O, tignan mo, may nakasulat pa sa kanya. Ang anong sabi na sulat niya? Facebook, siya ay anniversary follower sa pamamagitan pa rin ng Care FM. Tama ba? Ayan, Tama ako. oo. Ayun. Thank you, ito. Ernest. Nag-chat ulit si hindi ko si Carmela. Sabi ni Carmela, sumagot siya tuwing Martes. Ano ba yung tanong natin kahapon? Kung anong araw? Di ba yan nga yung sabi mo baka applicable sa sablayan pero kinorek natin na Ito, sa mahaba yung Miyerkules sila. Yes, mahaba yung kanyang chat, Helen. Good morning, Ma'am Helen, Sir Ferdy. Happy first anniversary po sa program nyo. Tanong ko lang po kung may programang livelihood ang mahal na governor. Isa po kasi ang PWD. Ngunit may sariling pamilyang binubuhay. Ang pinagkakitaan ko po ay munting sari-sari store ng puno na hiram ko lang po sa lending institution. Nahati pa po ang malitong kinikita dahil sa interes sa aking loan. Sa madalang salita po ay wala pong sariling puhunan sa aming munting tindahan. Maraming salamat po. God bless po, Ganado Lalawigan. From Carmela Mendoza Mateo na poblasyon sa Sablayan, Occidental, Mindoro. Pupunta siguro dito sa Ledipo sa ating... Siya ay nasa Sablayan. Pwede siya lahat magtungo naman sa PGO Sablayan. Oo. Ayan. Kay EA, no? Mag-inquire para alam kung saan po kayo dadalhin na programa ng ating pong provincial government of Occidental Mindoro. Pero ang sure natin, lagi namang may pagtulong ang ating provincial government pagdating sa mga taong nagnanais talagang magkaroon ng tulong pangkabuhayan. Lalo ito, si Carmela ay isang PWD. Magtungo ka lamang sa, hanapin mo lamang si EA dyan sa PGO Sablayan. Magtanong ka dyan ng mga pwedeng maitulong ng ating provincial government sa katulad mo. Okay? At siyempre, batiin lang natin ang ating mga naka-online naman sa ating PIO Occidental Mindoro Facebook page. Okay. Yan. Siyempre, hindi talaga natitinag. Pinks Galliano is watching at sabi niya, makulimlim na tanghali po. Ayan, Ma'am Helen at Sir Ferdy. Di ba kahit na siya talaga ay top fan at meron siyang siguradong tatanggapin sa araw ng Biyernes na radio dahil siya yung una na mabibigyan. Sino ito? Si Pinks Galliano. Wow. At talagang hindi siya natitinag, sabi ko sa kanyang laging pagiging top fan sa ating program. Meron na tayong anniversary follower na nakalagay doon sa ating mga nanonood ngayon. And of course, Zeta Promositil. Yan, si Zeta, yung ating na-interview natin dito sa atin. Reyna ng San Jose 2026. And, isang ganado at ligtas na araw po, sabi niya. Sabi niya. And si Ricky de la Cruz. Siyempre, ng radyo natin. Si Manong Jun Kamandang at secondary are watching ngayon. And ganda si Delia Hermosa Garcia, number 1. Sabi niya gano'n. And si Ginakahay. Si Gina. Gina Kahayon Manalo. Ganda ng halipo sa lahat. Shout out sa taga Barangay Pag-asa. God bless to all of you. Si Lester Holdaniro Nidoy. Yes, mula sa Barangay Mabini. Shout out ka barangay ko sa Mabini. And shout out daw kay Ricky Milyonario. Yan. And syempre, hello and happy watching kay Miss Renamil Salvador Peregrino. Remember Renamil? Of course naman. Ayun. So happy watching. Inaanak ko ito Inaanak mo? Inaanak ko rin. Parang di kumari tayong dalawa. Ba't hindi tayo nagkita sa kasal niya? Ay, baka ibang kasal na napuntahan mo ngayon. Baka hindi ako nakadalo. Anyway. Ito gustong basahin, Helen. Sabi ni Ricky de la Cruz, looking young, Ma'am Helen and Lodi Papabers ka-look alike ni Sigabu. Coco Martin. Sabi ni Ricky. Parang hindi mo na panipaniwala sa sabi ni Ricky na ito. Alam mo naman si Ricky, nagbabait-baitan niya. Baka may isama siya sa lunch, sa pa-lunch dito sa ating anniversary celebration. Sorry kasi talagang 3, 4 lang talagang kaya Noong Lunes,
ang iba yung ating kinainan. Ang ating kinain. Ang kinain. Kahapon, Oo. iba na naman. No? Bida ang saya nung Monday. Ay, kahapon, anong tawag doon? Nung Tuesday, ano nga kahapon? Sa Love ko atin, to. love ko to. Ngayon, mukhang, Ano ito? ba? Ano siya? Ano yung ano nun? Wala pang paramdam. mamaya. Oo, yan, kasi inaawitan ko tong aking sisterette. Dahil nagparamdam din kasi Ay, siya. mabait naman yan, Sister Helen. Oo, sige. At syempre, bago ko makalimutan, kasi nanonood si Zeta Promosity. Tuloy na tuloy yung August 8 no na symposium diyan sa Barangay Central. So nare-remind lang natin yung mga participants para diyan sa gagawin nila. Ano to, may advocacy tungkol din sa mga anti-bullying din, 'di ba? Maganda At saka yan. yung may kaugnayan sa HIV awareness. 'Di ba? Zeta, tuloy yun August 8 diyan sa Barangay Central. Yan. Sabi naman ng ating labs na si Candy Ririt, happy anniversary po sa ganadong lalawigan. Congratulations po, Ma'am Helen Pilar de Guzman and Papa First Ferdinand. Thank you po sa inyong dalawa. Ayun, si Zeta Yan. pala ay bumati rin sa atin ng happy first anniversary. More power and God bless. Yan. Ganda si Lalibeth Ainsa. Good morning, Ate Helen and Papa First. Aha, si Lalibeth. Oo, si Lalibeth. Si, syempre, kaway-kaway din. Happy watching kay Ate Neneng Mercado. Love na love natin to si Ate Neneng Mercado. At pamangkin niya si Ara, yung ating naging candidate sa ating pageant. Yes, si Neneng, kabatch ko siya. Ay! Ganon? Oo. Hindi kayo mukhang magkabatch. Nauna lang siya sa akin ng 3 taon, Helen. And Polsky Ramirez is watching. Sabi niya, watching po. Yan. Banggitin mo na. Dahil gulatin mo na si Polsky Ramirez. Si Polsky. Polsky, nakikinig ka ba? Nakikinig ka, si Polsky. Si Polsky. Nanonood siya first. Nanonood siya. Ay winner ka na ng ating isang FM radio. Yes. Sa ating top 1. Tapos sa ating top 1, sa top 1 natin. Una, si Pix. Kahapon, Monday. Tuesday, si Polsky Ramirez. Ngayong araw na ito. Ito yung mga top 1 ito. Top 1. Ibig sabihin hindi lang itong mga nakalipas na araw sila. Lagi nating nakikita. Madalas. Kung talagang very consistent na sila ay laging nanonood. Simula pa nung unang tayo ay sa Himpapawid. Ay, announce mo na. Sige. Ang top 1 number 3. I see. Dahil ngayon ay Miyerkules. Congratulations. Dahil naka-online siya. Sabi niya, good morning Ate Helen and Papa Ferd. Sabi niya, I see. Lalibeth Ainsa. Congratulations. Yako, talaga naman. Teka, yung mga winners natin, kailan siya pupunta, Helen? Friday. Sa Friday. Dito na sila ng 11 o'clock. 11 dito na kayo, ha? Pagka hindi kayo nakapunta, ay hindi nyo matatanggap yung radyo. Pero matatanggap pa rin nila. Next week. Pero hanggat maaari hanggat naman. maaari, para ito-document kasi ni Ernest. para magkakilala tayo, tapos makabati rin kayo rito ng live, Ayun. Si Pinks, Pinks Galliano, sino pa? si Polsky Ramirez, at si at ngayong araw na ito Lalibeth. ay si Lalibeth Ainsa. Sa Friday, Friday pupunta kayo. Tapos bukas abangan nyo, mayroon pa rin, may isa pa, di ba? May isa Radyo pa pa rin. Isang radyo pa rin ang ipapamigay natin bukas. Yan. Congratulations sa inyo. Sarap, At syempre, sabi nga natin, meron pa rin tayong pa-trivia contest. Yes. Yan. At question. Magbibigay ka ngayon, Helen, ng question na sasagutan po ninyo sa pamagitan po ng ating text line. Ang ating text line, yung mga nakikinig sa ating mga radio partners na nakikinig ka sa Bambi, nakikinig kayo sa KFM, Radyo natin, sa The Bay, sa 1FM. Doon po kayo magsasend ng inyong kasagutan sa text 0998, ulitin ko 0998-547-1154. At yung ikalimang texter natin, Helen,
na tamang sagot. na tamang sagot, siya ang tatanggap ng... Load. Na pang-load. O ngayon pa lang, sige, mag-text na kayo. Ngayon pa lang, pwede na kayo mag-text. ha? I-ready nyo na. I-ready nyo lang yung text line. Oo. Dahil eto na po ang ating trivia question. Iyan na, Yan. ang ating tanong. Ang tanong, Ganadong lalawigan. Yes. okay, eto po ang tanong. Ano yung mga huling mga sentences na binabanggit partikular na ni Manong Ferdy tuwing tayo ay nagpapaalam na dito sa ating programang Ganadong Lalawigan? Yan. Ito yung, sabi ko, lagi nating isigaw sa buong mundo na Tayo ay- tapo'y ganadong Mindoreño. Ano ang kasunod ngayon doon? Yun. Dalawang linya. Oo. Yan. Ano yun? Sige, text nyo na po. Ano yun? Oh. Sa 0998-547-1154. Magbabalik po Grabe. ang ating palatuntunang Ganadong Lalawigan. Happy anniversary. Ganadong lalawigan. Isang taon na tayo naglilingkod, kasama tuwing katanghayan ng ating programang Ganadong Lalawigan. Kaisa ang ating ganadong gobernador Eduardo Gallano at mga puno ng mga departamento sa paghahatid ng mga tama at totoong impormasyon. Happy anniversary, Ganadong Lalawigan. Happy anniversary. Serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Ganadong Lalawigan. Taon na ang nakalipas mula nang magsimula ang programa ng Ganadong Lalawigan. Sa bawat kwento, impormasyon at tawanan na ating pinagsasaluhan, lalo na tayong naging mas malapit pa sa komunidad. Salamat din po sa patuloy ninyong pagsisilbi ng totoong balita, kapaki-pakinabang na impormasyon at programang nagbibigay inspirasyon. Sa isang taon ng malasakit, serbisyo at pagkakaisa ang ipinagdiriwang natin ngayong araw. Sa direktang hatid ng balita hanggang sa mga kwentong nagbibigay pag-asa, naging tulay ang programa ninyo sa pagitan ng istasyon at ng komunidad. Salamat sa mga tagapakinig na naging katuwang sa paghubog ng programa. Salamat din po sa mga host na nagsisipagtrabaho ng may puso. Sama-sama po nating itaguyod ang programa ng Ganadong Lalawigan bilang tinig ng bayan. Happy anniversary! Ganadong Lalawigan. Magandang tanghali sa inyong dalawa, Derek at Parts. At siyempre, natutuwa tayo dahil kayo ay umabot na ng isang taong paglilingkod sa ating lalawigan bilang bahagi ng Ganadong Lalawigan na Kuya Parts, ano? At totoo naman talaga ang inyong presensya sa pagpapalaganap ng mga balita sa ating lalawigan ay talagang makabuluhan dahil napapaabot ninyo ang lahat ng mga ginampanan ng ating masipag, ganadong Governor Eduardo P. Gallano sa kanyang ginagawa para sa ating lalawigan. Kaya dahil sa inyo, nalalaman ng ating mga kababayan mula sa kabayanan hanggang sa kanayunan ay napapakinggan ang lahat ng mga programa na ginagawa ng ating pong punong lalawigan, Governor Ed Gallano. Owen, balik po tayo sa ating palatuntunan. Alam mo, Helen, isa sa magandang mga batas na naisabatas sa ating lalawigan ay itong tungkol sa pagtulong sa mga BHW Barangay Health Workers at mga BNS. Barangay Nutrition Scholar.
At itong nababanggit ko, Helen, sa BHW, actually ito ay pumasa na rin yata ito sa Senado na kung saan ito ay sponsored by Senadora Risa Ontiveros na kahalintulad ng programa na author naman ni Bukal Ryan Sionson ng ating lalawigan. And saying that ay nasa ating linya ngayon si Bukal Ryan at magkamusta po tayo sa kanya tungkol sa kanyang ordinansang ito. Bukal Ryan, magandang tanghali sa iyo. Magandang tanghali po, Tito Ferdy, sa ating mga tagapakinig kay Ate Helen. O, baka kasi tumalapag Tita Helen eh. Ate Helen. Thank you, Bukal. Good morning. Alam mo, Bukal, nung... magandang umaga po sa inyo. Yung last interview natin na Bukal noon ay nabanggit mo na magkakaroon na ng parang hearing tungkol dito sa iyong bill na pagtutok at pagtulong sa ating mga BHW. Kumusta po ito, Bukal, ngayon? Kahapon po ay napirmahan na lahat ng mga board member, ng vice governor, at especially, siyempre, hindi ho magiging batas yung isang ordinansa kung hindi po permado ng ating provincial governor. Parang yung sinasabi po ninyo kanina na pag nakareka for health workers, yes, naaprubahan po siya ng Congress, naaprubahan po siya ng upper house, which is the Senate, pero hindi pa rin po siya magiging batas o RA, completely siya pinipirmahan ng ating presidente. Yes, tapos may IRR pa yon. Yes po, yes po. Yung sa atin naman po ay tapos na. Nauna pa nga po yung sa atin. So, ordinansa na yan na Bukal Ryan. Ordinansa ganda na. po itong ordinansa ito dahil ito po ay nagbibigay ng kahalagahan, seguridad sa ating mga BHW at BNS. Kasi isa sa mga naging mahalagang topic po namin ng committee hearing ay ito pong mga biglaang pagpapatanggal sa kanila sa mga barangay. Pag may mga bagong punong barangay na dumarating, o kaya naman pag hindi nagustuhan nung yung kunyari, for example, hindi kaalyado, ay tinatanggal po ng punong barangay yung ating mga registered or accredited. Which is, sabi sa batas, ay bawal po yun sa BHW law, saka yung DILG at DOH memorandum na bawal po tanggalin. Ang kapangyarihan po ng pagtatanggal sa mga BHW at BNS ay ibinibigay po sa Municipal Health Office po, yung Municipal Health Board. Dito po sa inakda ninyo na masasabi natin isang ordinansa, ano po yung mahalagang provision na nakapaloob dito para po sa ating mga BHW? Bukod po doon sa pagbibigay sa kanila ng proteksyon, yung arbitrary removal, isa po sa provision dito ay yung pong pagbibigay siyempre ng mga dagdag allowance sa ating mga health workers. Alam naman po natin na sa barangay nakakakuha sila ng hindi naman ganun kalaki. Sa munisipyo nakakakuha din sila. Might as well, meron din pong counterpart ng ating probinsya na 1,250 per month or 15,000 pesos per annum or year. So, nakapaloob din po dito, Tito Ferdy, saka Ate Helen, yung mga additional benefits. Meron silang mga payong legal na libre from the Provincial Legal Office. Yung kanila pong mga, ang tawag dito, yung mga health problems, pwede natin i-accommodate sa ACAP Hub or Malasakit Center. Lahat po yan ay para po sa kanila. Kasi nakikita naman natin nung pandemic, sila yung talagang nakaharap sa mga delikadong sitwasyon. Alam mo, may mga nakausap na po tayo na mga BHWs at sobrang pasasalamat nila dyan sa iniakda mo na ordinansa, Bukal Ryan, dahil pagpapakita daw ito na talagang binibigyan nyo ng importansya yung kanilang mga ginagawa sa kanilang mga barangay. Kasi parang talagang mas secured sila ngayon, parang mayroon, yun nga, tawag natin
security. Para may security tenure. Oo, parang malakas na yung loob nila, confident na sila lalo magtrabaho dahil sa ano po na yan, ano, sa ordinansa po na yan. Sino po yung pwedeng... Opo. Diyan naman is gusto natin maging high moral po yung ating mga barangay health workers. Dahil mahirap kasi yung mga ginagampanan nilang tungkulin. Kumbaga para sa ating mga frontliners natin sila sa community. So, bigyan natin sila ng pagpapahalaga sa pamamagitan ng mga ganitong ordinansa. At saka sila talaga trained din sila per day, ano? Sila ay tinrain, sila ay hinasa sa kanilang mga ginagawa. Tapos halimbawa, aalis sila. So another na pagtitrain uli kung sino naman yung bagong magiging mga barangay health workers natin. So parang hindi nagkakaroon ng continuity, ano, yung kanilang pag-level up, yung pag-grow nila as barangay health workers. So ang ganda ho talaga ng nangyari na yan. Yes, ang naging problema kasi Helen dito, Bukal, ano, na every time na magkakaroon ng election, mapapalitan yung mga bagong upo na mga barangay officials, and napapalitan yung ating mga BHW. At ang ilalagay ay yung mga, syempre, makapanali, gano'n. E paano natin mga pangalagaan ngayon sa ilalim po ng ordinansang inakda ninyo, yung ating mga BHW? Ganito na po, hindi na po pwedeng gawin yung mga ganong pamamaraan. Hindi na. Lalo po bago at hindi kamag-anak o hindi kaalyado yung upong o nanalong bagong punong barangay. Bago po kasi makapag-appoint ng bagong BHW at BNS ang isang punong barangay, ay dapat po yung bago niyang i-appoint ay nasa may criteria bago maging accredited saka registered. Dapat po may 1 taon at hanggang 3 taon na voluntaryong nagiging BHW at BNS sa barangay. So doon pa lang, pag ikaw ay isang punong barangay at bago ka, nag-appoint ka kaagad ng kaalyado mo na taga-barangay at hindi naman pasok doon sa criteria, ay lalabag ka na doon sa ordinansa at doon sa BHW law. Yes. Pag ikaw naman po ay accredited at registered BHW at bigla kang tinanggal ng punong barangay, pwede po kayong sumulat o pumunta sa municipal health officer ng bayan para po magreklamo. Yeah, mag-apila. Kasi meron po kasing pamamaraan na ngayon. May due process. Ang punong barangay naman po, Ate Helen at Ate Ferdy, ay pwede rin namang magtanggal. Yan. Pero dapat, pasok naman doon sa mga discontinuance. Ibig sabihin, unang-una doon yung may ground. Hindi tumutupad na sa kanilang mga tungkulin. For example, 1 linggo, 2 linggo nang hindi pumapasok. Ay mga ganon, pag nagkaroon ng alitan na talagang sa tingin natin ay nagkaroon ng murahan, may marami pong bagay din naman. Pag naging pasaway din naman talaga, yun pong ating mga barangay health workers, meron naman din pong karapatan itong bagong punong barangay o itong lumang punong barangay. Natanggalin siya. Kasi naman po ang susulat naman sa municipal office para po tanggalin na. Pero yun po, pag sulat niya, hindi agad matatanggal po yun. Ang gagawin po noon, yung municipal health officer po at municipal health board ay magkakandak naman po ng investigation. Itong sila nasa ilalim ng local health board, municipal health board. Hindi ba pag bago na yung mga pamuno sa barangay ay nagbabago din ng komposisyon ng municipal health board? Ayan po ay pinatatawag under na po ito ng municipal health office. Sa pangunguna naman po siyempre ang chairman po niya na yung municipal mayor. Ang composition po ay pwede namang baguhin anytime. Pero ang nandoon siyempre unang-una yung municipal health officer mismo na permanent in nature ay hindi po matatanggal. Pero at least ngayon, Bukal Ryan, meron na talagang due process, no, sa pagtatanggal. Hindi na basta-basta, no, yung paglalagay dahil meron na mga sinusunod. So may malinaw na po na talagang kalakaran. Hindi na yung basta-basta katulad noon na kung ayaw talaga biglang matatanggal. So ngayon, meron talagang mga nakaset na qualification at meron mga grounds para sa pagtatanggal.
Yon. Yes po, bukas po o sa makalawa ay ipapublish na po namin Ayun. para mabasa rin po ng kabuuan na ang ating mga kababayan yung nilalaman po ng BHW Ordinance of 2023. Yun. Nasagot Opo, lahat. ito ipapublish for 15 days Yes. sa local newspaper natin. And after nang mapublish, ay automatic na ito yung mapapatupad na. Yes po, yes po. Yun, nasagot na kasi may nagtanong din kung kailan daw ang effectivity. Okay, bukal ano pagkakaiba ng ano? Kasi may nababanggit na accredited BHW tsaka yung registered. Ano pong pagkakaiba ng dalawa? Accredited tsaka registered BHW. Actually po, parehas po yan, Tito Ferdy, na pag-registered ka sa accredited ay parehas siyang sasahod. Ibig sabihin, parehas kang nasatalaan ng Provincial Health Office. Pag registered ka, ay dapat bago ka maging registered, dapat 3 years experience. 1 to 3? 1 to 3 years, ganon. Pag accredited naman, 1 naman. Okay. Parang ganon po siya. Mayroon lang po ang pinagkaiba naman nila. Okay. Ang maganda ngayon, Helen, ay masasabi natin magiging matatag na at wala nang katatakutan ng BHW na after election ay baka sila'y mapalitan. Ano, Bukal? Opo, yan po ang nagiging problema ngayon dahil papalapit po itong barangay election. Kaya maganda pong timing natin na before nitong BSKE election, nai-approve natin itong ordinansang ito. May data kayo, Bukal Ryan, more or less sa buong lalawigan ng Occidental Mindoro, ilan yung ating mga BHWs, ang ating mga BNS? May idea kayo? Nasa 2,400 po almost. Oh, talaga? Dami Pero Marami na rin po yan. pero hindi lahat ng mga BHWs natin ay qualified para Yung iba po dyan ay volunteer. Volunteer. So, as of the moment po, ang nasatalaan pa lang po ng Provincial Health Office na mga BHW natin at mga BNS natin na na-accredit na at na-registered na ay nasa 2,400 po. Ayun, ibig sabihin may mga natalaan na tayo ng mga accredited tsaka registered BHW at BNS, ano? Meron Okay. po. Maganda rin po sana na mapakiusapan ko siguro ang Provincial Health Office Yes. na pagka-publish po nitong ating ordinansa ay isama na rin i-publish yung listahan ng accredited at registered barangay health workers po per Ayun. barangay sa ating lalawigan. Ayun. Good idea. Nakikinig pa naman si Doc Salazar. Magandang balita. Oo. Alam niyo, Bukal, kayo ay bahagi ng isang taong paglalakbay ng ating palatuntunang ganadong lalawigan. Ilang beses na po kayo nakasama natin. Kumbaga, pamilya na tayo ng ganadong lalawigan na kung saan tayo pinagdiriwang ng unang taon ng pag-assign papawid ng ating palatuntunang ganadong lalawigan, Bukal. Opo, tayo po'y nagpapasalamat dahil patuloy tayo nagiging parte nitong ating napakahalagang radio program. Itong ganadong lalawigan para sa akin, ito yung totoong nagsasalamin ba sa mga totoong nangyayari dito sa ating lalawigan. Meron kasing, hindi ko naman nila lahat at alam din naman ako, Tito Ferdy, medyo totoo ako sa aking mga sinasabi. Meron kasi mga radio program tayo na nakatuon lang sa, minsan hindi na natin sabi, pero alam niyo naman, ang maganda kasi dito sa program natin, lahat ng nangyayari talaga, yung totoong nangyayari ay nababanggit dito sa ating radio program. So, yun ang kinakatawa ko. Transparent, informative, yan yung gustong-gusto ko sa radio program natin dito sa Ganadong Lalawigan. Ayun, kaya dahil kayo ay kasama ng ating palatuntunan sa paglalakbay natin ito, binabati na rin natin kayo ng Happy Anniversary, Bukal. Happy Anniversary po. Siyempre, sa lahat po ng ating mga tagapakinig, hindi lamang sa bayan ng San Jose, kundi sa buong lalawigan ng ating pinakamamahal na Occidental Mindoro. At siyempre po, happy anniversary sa
talagang pinakamagagaling para sa akin, ang Tito Ferdy at ang Ate Helen. Ano laki-laki naman ng puso namin nga Ang aking mga mapakinggan yan. iniidolo talaga pagdating sa radio po. Bukal Ryan, sabi ni Miss Lalibet Ainsa na nakikinig ngayon mula dyan sa bayan ng Magsaysay. Thank you po dahil isa sa natulungan nyo ang aking pamangkin na si Karen Grace C. Bigonya. O, baka hindi nyo na... Yes po. Natandaan nyo. Opo, isa po sa mga naging pasyente natin, bukod kasi sa pagiging board member, tayo po ay tinatawag na Mr. AKAP Hub. So, Correct. yung programa po ng ating lalawigan, sa pumuno po ni Gov. Ed na AKAP Hub ay patuloy po yan. Ang maganda, Tito Ferdy, maliliban na yung ating usapan, no? From BHW, pupunta na sa AKAP Hub. Pinapaalam ko po sa inyo na kasama na po sa structure ng buong, lahat ng ating mga buong ospital, yung 7 ospital po natin, nasa structure na po nila at nakapaloob na sa parang pinaka-blueprint ng ospital, yung mga AKAP hub centers natin dahil ordinansa rin siya. Yes. Kahit po tayo wala na sa mundong ito, wala na sa politika, ay meron tatak pa rin na may AKAP hub centers sa lahat ng ospital natin. Hindi na maaalis yan. Hindi na pumahal. At isa yan sa mga legacy ni Bukal Ryan Sioson. And we thank you for that, Siyempre, Bukal. nating lahat. Yes. Alang ganadong lalawigan. Okay, Bukal, maraming salamat sa iyo, ha? Maraming salamat po, Tito Ferdy at Helen. At sa susunod po ay sana makapag-guest po ako ng live. Live o personal po dyan mismo. Yes, of course. Thank you very much po, Bukal. Maraming salamat, Bukal. Alright. Bukal Ryan Sioson, ang tinatawag nating Mr. AKAP Hub. Diba? Oo nga, gusto nating ipaalam uli, bigyan natin ito ng konting diin pa rin. Yung mga announcement o yung information na ipinaabot ni Bukal Ryan Sioson na kasama na po sa structure kasama na doon sa pinaka-blueprint ng 7 ospital na meron ho tayo dito sa Occidental Mindoro. Kasama ho, syempre, ang San Jose District Hospital, Occidental Mindoro Provincial Hospital, at ng mga ospital po na 7 nasa ilalim ng ating napamumuno ng ating pamahalaang panlalawigan. Itong tinatawag ho nating AKAP Hub. So, meron na. Lahat ho ng ospital ay meron naman talagang ganyan na. So, hindi na mawawala yan kahit na wala na sa posisyon si Governor Ed Gadiano, wala na rin si Bukal Ryan Sioson, mapaiba man ang kanilang mga posisyon, mananatiling merong AKAP Hub ang bawat ospital dito. 7 ospital dito sa Occidental Mindoro. Yung pong sumasagot sa ating dami, Helen, sumagot sa tanong natin. Yung tanong natin na ano yung mga huling linya na binabanggit mo tuwing tayo magpapaalam dito sa Ganadong Lalawigan? Pakilagay lamang yung pangalan nyo at saka kung taga saan kayo, ha? Kasi yung cellphone number, mag-a-appear naman yan sa iyo, di ba? Ayun, okay. Si Gina Kahayan Manalo, ayan, nasumagot din sa atin. Nag-join, okay. At puro mga numbers, at nako, dami. Pero nagsabi naman, ang pipiliin natin dyan ay ikalima. So, yung oras ang iyong titignan dyan. So, ina-acknowledge lang natin ang lahat po ng mga texters po natin, na lahat po yan ay nare-receive natin. Kapitan Zenny Manahan, Kapitana Zenny Lazo Manahan is watching at isa sa mga followers ng ating pong program. At sabi niya, happy anniversary to your program. Yan. Thank you din kay Rain Rose Soriano Angan-angan. Tama ba yung aking pagbanggit? Kay Rain Rose Soriano Anggan. Ganon kasi yung spelling. Makulimlim na tanghali po sa inyo. Happy anniversary po. Thank you, Rain Rose. Okay. Alright, Helen, paalam na tayo. Ha? Hindi. Sige. Bukas na natin i-announce, ha? Sige po, yung mga... Bukas na. Dahil ang sabi, kahapon... Ang announce natin ngayon ay yung radyo. Bukas natin i-announce yung winner mo sa ating trivia question. Yan. Sa load, ha? Oo. So, na-announce natin ang winner natin ngayong araw na ito na makakatanggap po ng isang radio ay si Miss Lalibet Ainsa na nagpasalamat na. At syempre, again ang pagpunta nyo po dito para makuha nyo yan sabay-sabay ay sa araw po ng Biyernes, alas 11 ng tanghali. Dito po sa may PGO sa Barangay Magbay. Lahat po ng radyo, lahat po ng winners natin sa radyo, hihintayin po natin kayo ng alas 11
sa araw po ng Friday. Dito po sa Magbaya, At dito po sa katabi ng PGO sa PDRRMO second floor po tayo. oo. At ang sagot sa tanong natin, ang sagot, Ay. alam mo kung kahapon kasi yung unang-unang nag-text ang nanalo nung Monday sa kanong Tuesday, pero ngayon na iba. Ngayon na Ginawa mong 5 kaya ika-5. hindi tuloy natin may announce. Talagang siguro bukas na talagang announcement. At ang sagot para sa ating trivia question ay Ano ang sagot, Helen? dahil ang tanong natin, ano yung mga huling linya na binabanggit mo tuwing tayo Ito, magpapaalam? ha? At ang Ito. sagot ay Pagka binabanggit ko, ano nga yun? isigaw natin sa buong. Isigaw natin sa buong mundo. Tapo'y ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado. Ganado na. Mas gaganahan pa. Yun, ha? ang sagot. Ganado na, Mas gaganahan gaganahan pa. pa. Congratulations sa ating winner. Pero bukas na natin i-announce dahil sabi ni Ferdy, panglimang texter ang mananalo. Okay. At sa bahagi ito, kami po ay nagpapaalam na maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, sa ngalan po ni Governor Eduardo B. Gadiano at ng lahat po ng mga provincial government of Occidental Mindoro Department Heads at syempre sa panguna po ng ating PIO Occidental Mindoro, kasama dito ang ating head na si Sir Jed Manuel at syempre ang buong team ng PIO. Dito po kasama natin si Ernest Romualdo. Ako naman po si Helen Pilaro de Guzman. Magandang tanghali na po or hapon na po. Samantala, sa ngalan po naman ng PIO Online Radio at ang ating radio partners, At may nag-commit na ng ating palunch ngayon. Wow. Mula sa US, ang aking sister, Alice Santiago. Ay, thank you very much. Salamat, sister? O, meron na tayong Chowking. Ako po naman si Ferdy Data, nag-iwan po ng isang magandang hapon na. Maraming salamat sa ginawang pagsubaybay. At tulad ng dati, isigaw natin sa buong mundo na tapo'y ganadong Mindoreño. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa. Magandang hapon na po. Halina sama-sama, tara na't pakinggan, balitang sigurado para sa buong lalawigan. Magandang tanghali. Kailangan kasi magpatuloy yung serbisyo ng gobyerno sa tao. Daluyan ng impormasyon, programa at proyekto ng pamahalaang panlalawigan, dito mo lang malalaman. Ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado na mas gaganahan pa. Backbone ng economy natin ay agriculture at saka turismo. Boses ng Mindoreño, kasama sina Verde at Helen, ganadong lalawigan, serbisyong ganado, ganado. Kami po ay nagpapasalamat sa inyo, si Governor Gadiano po. Serbisyong ganado, ganado na, mas gaganahan pa.